Adeline's POV. Tinalikuran ko na ito sa ngayon at nilapitan ng boss ko na papalapit sa aming direksyon. Kumaway na lang si Mrs. Sanchez sa dalawang big boss ng company. Hindi na ako nagabala pang lumingon sa kanila. Ayoko nang dagdagan pang patuloy na pagdurugo ng damdamin ko. Napabuntong hininga ako habang sinisimulan kong magmaneho ng sasakyan papunta sa exclusive cuisine kung saan niyaya ko ni Ma'am Sanchez na kumain ng tanghalian bago kami bumalik sa kanyang kumpanya. Patanghali na rin kasi kaya inimbitahan niya muna akong sabayan siyang kumain. And it's her treat for the success of our company. Dapat nga pala akong matuwa at magsaya sa mga blessings na kumakatok at pumasok sa buhay ko. But for this very moment, biglang nawala yung kasiyahan kong yun at ang buong bilib ko sa aking sarili. How can I appreciate it kung siya palang dahilan ng promotion kong ito ngayon? Buisit. Let's order some foods, Adeline. Please choose whatever you want to eat. Sabi sa akin ni Mrs. Sanchez nang inabutan niya ako ng menu book. Thank you, ma'am. Tanging naisagot ko na lang dito. Anyway, Iha, papunta pala ditong anak ko ngayon. On the way na siya. I also invited him to have lunch with us. Malapit lang kasi ang office niya dito. Mabait yun, Adeline, kaya wag kang mailang doon sa uniko iho ko. Okay ho. Pagsang-ayon ko na lang dahil wala naman akong karapatang humindi. We are talking about our new project with the Dalsor Industrial Company. Hanggang ngayon ay hindi pa rin ito makapaniwala na magtatrabaho ang company nito sa kumpanya ni Hugo. She's really excited to start. Napapailing na lang ako. Kung pwede lang ipasa ko na lang sa iba ang trabaho ko'y gagawin ko para hindi ko na lang makaharap si Hugo ng halos araw-araw sa site nito at marinig ulit ang kanyang paulit-ulit na mga insulto. But speaking of him, napasulyap ako sa pagpasok nito ni Jumaira sa restaurant na yon. Jumaira is holding his arms and they are talking. Jealousy consumes me. Agad ako nag-iwas ng tingin ng napasulyap at napatitig sa akin si Hugo. Napabuntong hininga ko at nagmumura ng piliin nilang i-occupy ang table na malapit sa table namin. Sa peripheral vision ko'y nakikita kong upuan ni Hugo kung saan ako nasa harap ng direksyon niya. Ngunit inignora ko na lang ito at ginawang busy ang sarili ko sa sarili kong phone at pakikipag-usap kay Mrs. Sanchez. Oh, there he is, Adeline. Mamimit mo na talagang uniko iho ko sa wakas. Nakangiting pahayag nito habang nakalingon sa entrance ng restaurant. Then I can see a tall, dark man in his black suit. Tama nga si ma'am. Her son is handsome in person. Pero para sa akin, ordinaryong itsura nito kumpara kay... Oh shit, bakit ko ba kinukumparan dalawa? At bakit nasali pa siya sa iniisip ko? Ipinilig kong ulo ko para pigilan ang iniisip ko. Hi mom, hinalikan ng lalaking pisngi ng kanyang ina. Hello iho, tumayo si mom at tumayo na rin ako. Anyway Zoren, siya nga pala yung gusto ko sanang ipakilala sa'yo noon pa. She's Adeline Cruz. Yung kinakwento ko sa'yo na isa sa mga empleyado ko? Hinarap niya ako. Hi Miss Cruz, I'm Zoren Sanchez. Ngumiti siya at magalang na inilahad ang kanyang kamay sa direksyon ko. Hi Mr. Sanchez. Formal kong bati tinanggap ang kamay niya. Pero napalunok akong bigla nang halikan niyang likod ng palad ko. Bakit bang formal yung dalawa? Pwede namang first name basis lang ah. Magkasabay pa kaming lumingon sa mami nito. It's okay with me mom, walang problema sa akin. But I don't know about Miss Cruz. Pareho silang mag-inang lumingon sa akin. Okay lang naman sa akin. Wala ring problema. Sabi ko habang napalingon ng bahagya sa kamay nito na nakahawak pa rin sa kamay ko. Really? Can I call you by your first name? Namumula kong hinilang kamay ko sa palad nito. Nakaramdam ako ng awkward sa kanyang ngiti at pati ako hindi mapalagay dahil kay Hugo. Kanina ko pa kasi ito nararamdamang nakatitig sa akin habang nakikipag-usap ako sa anak ni Mrs. Sanchez. Sure. Then it's Zoren. First name basis is nicer, he says. I agree. Maupo na tayo. Our foods are ready to be served, I think. Naupo naman kaming tatlo, saka ring dumating ang mga in-order naming pagkain. Habang nag-uumpisa na kaming kumakain ay bahagya pa rin ang kwentuhan ng mag-ina. Habang ako ay tahimik lang, sasagot kung tatanungin, tatahimik kung kinakailangan. Hanggang sandiwa ko'y napalingon sa kinaroroonan ni Hugo at ng kasintahan nito. Again,
Saksi ako sa pagiging sweet ni Jumaira sa nobyo. Masyado itong maasikasong katulad ko noon. Napabuntong hininga ako't napalunok ng tumingin si Jumaira sa direksyon ko. Nakataas ang kilay nito't parang pinagmamalaki pa sa akin ang ginagawa niyang pag-aasikaso kay Hugo. Nag-iwas na lang ako ng tingin sa mga to. Ramdam ko pa rin kasi yung mga sinabi ni Hugo sa akin. Jumaira is everything. She's a perfect soon-to-be wife. His wife. She's the love of my life. Hindi pala kita minahal noon. It's only your body that I always desired in bed. You are nothing for me, Adeline. It's only your body. You are nothing but only my dirty body. Hayop siya. Paanong nasasaktan niya ako ng ganito? Kalaunin ay natapos din kaming mag-lunch sa halos 1 oras. Ma'am, excuse herself to the comfort area. Adeline, pagpasensyahan mo na si Mommy ha? Pasensya din kung napakakulit niya. Okay lang yun sa akin. Tipid kong tugon. I heard him sigh. To be honest, Adeline, I like you. Ha? Hindi ako nakapaniwalang tumingin sa kanya. The moment I saw you on my mother's social media account, nagustuhan na agad kita. Seryosong pagkakasabi nito, hinawakan niya pang kamay ko na nasa ibabaw ng mesa at nasuyo yung dinama. Alam kong masyado ako nagmamadali para ipaalam sa yung nararamdaman ko. Gusto ko lang talagang magpakatotoo sa damdamin ko at nararamdaman ko para sa'yo. I didn't say anything kasi hanggang ngayon ay hindi pa rin ako makapaniwala sa sinasabi nito. Lalo pat ngayon lang kami nito nagkakilala at nagkita. Nahagip na mga mata ko mga tingin ni Hugo sa mga kamay naming magkadikit sa taas ng mesa. I'm sorry to say this pero hahayaan mo ba akong ligawan ka? Please Adeline? Nagsusumamang tinig nito. Ha? Agad kong nahilang kamay ko dito. Zoren, masyado ka mabilis? Tanging nasabi ko. I'm willing to wait. Just give me time to prove it by courting you. Ingay ng nalaglag na kutsarang narinig ko sa kabilang mesa. Ayun na naman ang nalingunan ko. Yung matiim na mga mata niya nakatitig sa akin na tulad kanina. Pati nang masamang tingin sa akin ni Jumaira ay nahagip ng mata ko. What's wrong with this couple? Bakit bang sasama na lang lagi ng tingin nila sa akin simula pa kanina? Napabuntong hininga ako't muling nilingon si Zoren. Ngumiti pa ako ng bahagya dito. Wala namang masama kung manligaw ka. Pero sa ngayon pa lang magsasabi na ako ng totoo sa'yo to be fair sa feelings mo for me, Zoren. Hindi pa kasi ako handang makipagrelasyon sa ngayon. I hope you understand. Hindi pa ako handa. Labag man sa loob ko pero kailangan ko sundin ang pinag-uutos ni Mrs. Sanchez na pumunta sa tanggapan ni Mr. Dalsor ng hapon din yon. I'm about to knock at his presidential office when someone calls for my attention. Mama Adeline, lumingon ako sa tumawag sa akin. Napataas ako ng kilay nang tawagin ako ng hindi pamilyar na tao. Ako si Rosenda, sekretaryo ni Mr. Dalsor. Napatango ako ng bahagya. Is your boss here? Yeah, he's here ma'am and is waiting for you on the top floor of this building. Sagot nito sa akin, napakunot-noo ako. Top floor? Hindi ba't ito yung opisina niya, tama? Baka sa top floor? Nagtataka kong tanong dito. Yeah, it is, but his main office is on the top floor of this building. At dun kanya pinapapunta ma'am Adeline. Sagot sa akin ni Rosenda. Tumaas ulit ang kilay ko. So, paano ako makakapunta doon? I mean, what floor is it, Rosenda? 30th floor, ma'am. Tumango ako. Okay. Hinatid ako ni Rosenda sa private elevator na mag-aakit sa akin sa top floor. I thought Rosenda will go up with me, pero laking pagtataka ko na sinabi niyang ako lang mag-isa ang aakyat sa opisina ng boss nito. Habang nasa loob ako ng elevator ay kinukondisyon kong aking sarili. Hindi ko alam kung bakit medyo kinakabahan ako tong puso ko'y kumakabog ng mabilis sa paghaharap ulit namin ngayon. Ang aking kaluluwa at nervyos ay naglalabasan na makarinig ako ng isang ting at ang pinto ng elevator ay nagsimulang bumukas. Una ko nasulyapan ng napakalawak na sala na may malapad at malambot na sofa. Humakbang ako palabas ng elevator, then I step out and walk on the soft carpeted floor. At last, you're here. Napasingap ako na marinig ang tinig na yon sa gilid at tabi ko. Napalunok pa ako sa kakinalamang puso ko na kanina pa nagugulo sa pagtibok. Lumingon ako sa taong nasa bandang likurang bahagi ko. Good afternoon, Mr. Dal. Napalunok akong mariin at napadilat ang mga mata ko nang hawakan niyang braso ko't mabilis na sinandal sa malamig na pader.
Agad niya rin sinelyuhan ang labi ko not minding my face reaction. Ngunit nang nahimasmasan ako sa mga nangyayari, agad ko itong natulak sa kanyang dibdib. Hugo, don't fight, Adeline. Just kiss me back, he states and he continues kissing me. This time, gumagala naman kami niya sa bewang at likod ko. Napapasinghap ako nang ipasok niya sa pangitaas na uniform kong mainit niyang palad. Napapalunok ako at napapakagat ako sa labi niya nang sakupin ng kamay nitong kaliwang dibdib ko. Hugo, no! Isang ungo lang hindi ko napigilang ilabas dahil umaayaw at tinutulak ko ito paiwas sa katawan ko. You don't want this, Adeline, ha? Umungol ulit ako ng masuyong laruin ng palad itong dibdib ko. Or you want more? Just tell me. Naglandas pang labi nito pababa sa leg ko. Napapikit ako ng mariin nang ipasok na nitong kamay sa saplot ng aking dibdib. Hugo, stop it. Stop or you want more? He asked huskily again. Hugo, Isang halingin na naman ang kumawala sa lalamunan ko nang hilahin niya ako papunta sa gitna niya. Nakita kong nakakalokong pagngisi nito nang ilang ulit ako napaungol kahit pa nilalayo kong katawan ko sa kanya. What now, Adeline? You want more or you really want me to stop this? Answer me, Adeline. Oh, Hugo. Humihingal ako at halos mabaliw ako nang muling gumalaw ang kamay niya pupunta sa pinakaiingatan ko. Titigil ako kung gusto mo talagang tumigil ako, Adeline. I don't know. Yes, no. God, Hugo. Hindi ko na alam ang mga kumakawalang ungol dahil sa ginagawa ni Hugo na nagpapabaliw sa akin. He suddenly stops na ikinakunot ng aking noo. Nakita ko siyang umisi habang nilalabas ng daliri niyang mula sa pinanggalingan nito. Gusto mo bang ipagpatuloy ko to? Nag-iinit ang pakiramdam at namumula akong tumingin sa mga mata nito. Gusto ko ba talaga o hindi? Bahagi akong lumunok habang magkatitigan pa rin ang mga mata namin. Namimiss ko siya. Paano ako tatanggi sa lalaking to? Na ngayon ay mahal na mahal ko pa rin at tinatangi pa rin ang puso ko. God, I know I'm crazy when I let him took me. Pero gusto ko rin bang itigil niya to? I think no. Bahala na. If that what makes you happy, then go. Bahala ka. Gaga na kung gaga ako pero alam ko sa sarili kong bibigay talaga ako sa kanya. Good, but before I proceed, I just want to know first kung anong gusto mong kapalit dito sa pag-aangkin ko sa'yo ngayon. Napalunok ako. Shit, again to his payment? Hayop talaga siya. Hindi ba siya marunong makahalata na hindi ako bayarang babae? Inis kong tinutulak siya. Tapos sinimulan ko na siyang itulak ng paulit-ulit hanggang napaupo ito sa malakit malambot niyang sofa. I smirked sarcastically. Umupo ako ng paharap sa kanyang kandungan, not minding my skirt and my undergarment. Niyakap kong dalawang braso ko sa kanyang batok at sinibasib ko ito ng halik sa kanyang labi habang dinidin kong aming gitna sa isa't isa. Patawarin mo na lang ako sa mga nagawa ko sa iyo noon, Hugo. At please stop insulting me. Yun lang naman ang gusto ko. Sabi ko sa kakulit sinakop ang nakaawang niyang labi. Naramdaman kong biglang mainit na pagtugon ng halik at haplos nito. Rinig kong mahinang ungol nito na pilit niyang pinipigilan na marinig ko. Great, I still know his weakness. Umakyat ulit ang labi ko sa punong tenga niya. Then my husky voice whispers. Now, will you give me what I want as a prize, sweetheart? Bulong ko habang kinakagat ko to sa kanyang punong tenga. Or you just want me to stop right now? Madali akong kausap. Kumindat ako. Umiikot ang kanang braso niya sa bewang ko. Malaking perang kaya ko ibigay sa'yo. Hindi lang pera. Pwede din kitang bigyan ng sasakyan. Townhouse, condominium. Pwede ka rin mag-travel kahit saan sa ibang bansa. Name it, Adeline. I can give it all as a payment. Just don't tease me or stop what we've started. Mariing pahayag nito. Nasasaktan ako humarap dito pero hindi ko yung pinahalata sa kanya. Nakaharap lang ako sa kanya na mapang-akit kong ngiti. Tinapos ko pang pagtanggal ng botones ng uniform ko para ma-access niya sa katawan ko. Medyo madilim na naman din at madilim din sa loob ng opisina niyang ito. So I guess wala na siyang mapapansin sa aking katawan. I also throw my uniform down on the carpeted floor. Pati ng bra kong suot. You're still very generous when it comes to me, ha? You never change. You still want to spoil me. Pero ayoko sa pera mo. I also don't need your fancy things to spoil me. Gaya ng dati, hindi ko tatanggapin ng mga yan, Hugo. Tulad noon, tatanggihan ko pa rin siya ngayon. What I only want is to achieve your forgiveness, especially your respect against me as a woman.
Yun lang, kapalit ng kaligayahan gusto mo sa buong katawan ko ngayon. And I can't say no. Kung ganito mo ko pinapainit and you still didn't change, sweetheart, you still don't want to accept my offer. Sabi nito, so do you really want me to forgive you then? Gumisi ako't gumiling sa kanyang hinaharap. Yes, Hugo. Umungol kong tugon sa kanya. Gumisi ako ng mariing napapalunok ito ng sunod-sunod sa ginawa ko. Sumeryoso tong tumitig sa mga mata ko. We'll talk about it later. Sabi nito saka ako hinila nang mas padikit sa katawan niya. Sinuklian kong halik nitong naahin sa kanyang ginagawa. Hindi rin ako nagpatalo at ginaya ko rin ito sa paghaplos sa buong katawan niya. Pareho na namin kinalimutan ang dapat pag-usapan namin na tungkol sa trabaho o kung yun ba talagang dahilan ng pagpapapunta niya sa akin dito. Shit, I have no protection. Bigla kong parang binuhusan ng malamig na tubig nang sinabi niya yon. I look at him sadly. Don't worry, sweetheart. I can assure you malinis na ako katulad ng dati. Hindi mo kailangan gumamit ng anumang proteksyon kapag kasama mo ko. Dahil wala naman akong sakit na nakakahawa. I also make sure na kung may sakit man ako ngayon ay sisiguraduhin kong hindi ka mahahawa sa akin. I say trying to gain my excitement and pride. Nakita ko itong sumeryoso at nagtaka sa sinabi ko. Gusto ko pa rin makasiguro na safe ang lahat lalo na't ikakasal na ako. Kumirot ang dibdib ko sa pahayag nito. Nagbaba ko ng mukha. But I want to believe you right now. Pero sa susunod hindi na. Gusto ko pa rin makasigurado na ligtas ako sa iyong dumi. Nagangat ulit ako ng mukha dito. Kung may next time pa nga ba sa ganito? Yeah, we will still be doing this next time. Because you want me to forgive you, right? Be my bed warmer, Adeline. Hindi ako nagsasalita pero nakatingin ako sa kanya pagkatapos ng aming mainit na pagmimiig. Tahimik kaming pareho ni Hugo na nagbibihis ng aming mga damit na kung saan-saan lang nakasabog. Pinakiramdaman ko to. Alam kong seryoso pa rin siyang nakatingin sa direksyon ko habang inaayos kong suot kong puting collared top at palda at sinuot kong sapatos kong may mahabang takong. Kahit ni ilang man ay nagpatuloy at minamadali ko ang pag-aayos ko sa kanyang harapan. When I'm done dressing ay humarap akong bahagya sa kanya but still I want to avoid his fiery eyes. Nahihiya ako sa aking sarili. That's the aftermath of my twiggy body reaction. I clear my throat. Can I use your comfort room? Matimit ang tumitig sa mga mata ko sa kamarahan tumango. It's over there. Ginusunod ang direksyon ng banyo. Pagkaturo nito'y tumalikod agad ako tinungong direksyon tinuro niya. Tiningnan kong sarili ko sa malaking salamin. Napabuntong hininga ako at umiling-ilim na nakaramdam ng disappointment. Be his bed warmer? Shit, yun na lang pala talagang silbi ko sa buhay niya. God, bakit ko hinahayaang mangyari to at bakit madali akong pumapayag at hinahayaan niyang kunin ang katawan ko sa pangalawang pagkakataon? Gusto ko talagang isumpang sarili ko sa paggawa ng kabaliwang desisyon. Pinaparamdam ko lang sa kanya na ang dali kong bumigay sa init ng katawan niya. Adeline, why did you let him take you? Why did you easily give yourself to him? Halos sabunutan ko sarili ko nang dahil sa katangahan ko pagdating kay Hugo. Pero tapos na, hindi ko na maibabalik pang lahat. Pagkaraan ng ilang minuto inayos ko na rin ang aking sarili. I put back my seductive makeup look, then I brush my messy hair using my hands. Ilang buntong hiningang ginawa ko sa harap ng salamin. Kinukondisyon ko rin muna sarili ko sa paglabas ng comfort room niya. Nang handa na ako sa wakas ay kinuha ko ng Hermes kong bag at dahan-dahan akong lumabas para makita siya. Hindi ako tumingin dito pagkalabas ko ng CR. I grabbed the files that I bring earlier. Haharap na sana ako na magsalita ito sa likod ko. Aalis ka na kagad. Hindi pa tayo tapos mag-usap. Mahigpit kong hinawakan ng mga files gamit ang dalawang kamay ko sa kahumarap dito na may peking ngiti sa labi. May pag-uusapan pa ba tayo? You already got what you want from me. This body, napagsawaan mo na ulit ang katawan ko. I simply say. And I get it. Gusto mong pumunta ako dito para sa sarili mo pagnanasa. Kumulot ang noon nito. The bed warmer offer? Sarkastikong ngumiti ako at umiling. Konting respeto naman Hugo sa pagkatao ko. I blinked my eyes. 2 beses mo na akong kinama. Hinayaan kitang kunin ako kahit lagi mo akong iniinsulto. Please, konting respeto lang Hugo. Humanap ka na lang ng iba. Yung pwede mong bayaran kasi ako. Umiling ako at ngumiti ng may pait sa labi. Hindi ko kayang tanggapin yung ibabayad mo sa akin para sa sarili kong luho.
I can survive on my own without your money at hindi ako manghihinayang sa pera at luhong inaalok mo ngayon sa akin. Isa pa, hindi pa naman ako nagugutom. Excuse me. Adeline, he calls out for my name pero hindi na ako lumingon pa dito. Nagmamadali akong kumilos at pinindot ang buton ng private elevator nito saka nagmamadaling lumulan doon. Hindi na ako bumalik pa ng office pagkagaling ko sa tanggapan ng Dalsor Industrial. Agad na ako umuwi ng bahay at binuhos ang lutang ko sarili sa pagluluto ng hapunan namin ni Luna. Nangangasim sa bango yung sinigang mo, Sisi. Pwedeng patikim naman ng konti. Napasinghap ako kay Luna na nagsalita sa likod ko. Nandyan ka na pala. Sure, tikman mo. Hindi ko siya napansin dahil abala pa rin ang isip ko sa pag-iisip tungkol kay Hugo na laging sumasagi sa isip ko. The best ka talaga, Adeline. Ang sarap talaga nitong sinigang na bangus mo. Binola mo pa ako eh. Go to your room now, sis, and change your uniform para makapaghapunan na tayo. Patapos na rin ako sa piniprito ko dito. Sige, magbibihis na ako. Wait for me for a while, ha? Tutulungan na kitang maghanda ng mesa. Okay. Napapailing na lang ako habang tinatanong ito na nagmamadaling umakyat sa pangalawang palapag ng tinutuluyan naming bahay. Tuwing nagluluto ako, excited si Luna na makasama ko sa pagkain. Natutuwa ako dahil laging nandyan ang best friend kong si Luna para purihin ang halaga ko. Siyang pangatlong taong malapit sa puso ko. Ang tanging na ipagluluto ko. Biglang lumungkot ang puso ko kapag naalala ko si Ate Kendra. Yung taong walang pag-aalangang kumukup sa akin ng mga panahong wala akong mapupuntahan at matitirhan. And Hugo, ang tanging lalaking tumulong sa akin at tumatanggap sa akin kung ano ako. Siya ang unang lalaki, ang aking unang minahal. Yung lalaking laging nandyan para suportahan ako sa maraming bagay. Pero ngayon, tanggap ko na yung katotohanan, nakaraan na lang lahat ng yun. Noong panahong pinaglalaroan pa niya ako at binabahay. Adeline! Napamulagat ako kay Luna na nakapamewang na nagsalita sa harapan ko. Kanina pa kita tinatawag. Ano ba yung iniisip mo't sobrang napakalalim naman? Don't mind me. So let's eat now? I told you to wait for me dahil tutulungan kitang maghain ng mesa, right? Ikaw talaga sis, ang tigas ng ulo mo. Ngumiti lang ako dito. Sige na, maupo ka na lang dyan and let's start eating now. I'm starving. Ano pa nga bang magagawa ko? I'm also starving, Adeline. Sa amoy pa lang? There she takes her seat in front of me. Yung mga mata niya sobrang natatakam sa simpleng niluto kong hapunan. Well, bangus is really her favorite dish. Kahit anong klaseng luto basta bangus. So, kamusta naman ang muling pagkikita niyo ng ex-lover mo? Napaangat ako ng tingin dito. Okay naman. Tapos iniwasan ko na yung mga mata niya nakatitig sa akin. Siya ba ang ka-meeting mo? Sunod na tanong nito. I clear my throat. Yes. Anong pagsubok pa kaya ang pagdadaanan ni Adeline sa kamay ni Hugo? Hanggang kailan kaya kayang ipaglaban ni Adeline ang sarili kay Hugo? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.